Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Polo officer na isirasangkot sa sex for fly scandal sa embahada sa Middle East haharap sa DFA para sa investigasyon. Iba pang opisyal pinauuwi na rin ng bansa. LGUs hindi makatutugon sa paglilinis po sa mga informal settlers, papapanagutin ng Pangulo. Department of Health nagbabala sa tumataas na bilang ng mga nagkakasakit ng dengue ngayong tag-ulan. Mga biktima umabot na sa mahigit 42,000. Mga Pinoy peacekeepers manatili sa Golan Heights. Balita negosyo, dolyar patuloy sa paglakas sa kontrapiso. At sa ibang dagat, suicide bombing sa compound ng United Nations sa Somalia. Nag-iwan ng 22 patay. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Huwebes na ngayon, Hunyo 20, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Wayne de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po'y live na live sa DYHP 612 RMN Cebu, DCCV 684 RMN Tugigaraw, DWAR 103.9 RMN Palawan, sa DYRI 774 RMN Iloilo. I'm international pa rin via www.rmnnews.com at WRMN dun ho sa New York, USA. At syempre sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. Haharap ngayong araw sa Department of Foreign Affairs si Assistant Labor Attaché in Oman, Mario Antonio, para magsumite ng kanyang pahayag hinggil sa kinasasangkutang sex for fly scandal. Maliban dito, magtutungo na rin ang Kuwait at Jordan ang binuong hiwalay na investigating team ng Department of Labor and Employment para mangalap ng karagdagang ebidensya hinggil sa nabunyag na eskandalo. Inaasahan na matatapos ang investigasyon sa kalagitnaan ng buwan ng Hulyo. Una rito, ipinapauwi na rin ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ang mga ambahador ng Pilipinas sa nasabing mga bansa para tumulong sa gagawing investigasyon. Ayon kay Del Rosario, personal nitong pangungunahan ang pagsisiyasat sa anyay nakababahalang alegasyon kung saan binubugaw umano ng ilang embassy personnel ang mga stranded na Pinay overseas Filipino workers kapalit ng kanilang pag-uwi sa bansa. Sinabi pa ng kalihim na bagamat wala pang formal na reklamong na isasampa sa kanyang tanggapan, pero gagamitin umano nilang batayan ang mga verbal complaints o mga sumbong na unang naiulat sa media. Nilinaw pa ng opisyal na hindi recall ang pagpapauwi sa mga ito kundi para lamang magbigay ng kanilang panig sa investigasyon. Resolusyon sa pang-imbestiga pa rin sa sex for fly ihahain sa susunod na Kongreso. Kasama natin sa balita si Conde Batak. RMN Report. Mag-aain naman ng formal na resolusyon si Akbayan Representative Walden Bello sa Kamara para imbestigahan sa 16th Congress ang aligasyong sex for repatriation at iba pang mga kaso ng mga OFW. Ayon kay Bello, kasalukuyang chairman ng House Committee on Overseas Workers Affairs, walang assurance o katiyakan kung siya pa rin ang magiging pinuno ng nasabing komite sa susunod na Kongreso. Doon pa man ay susulong pa rin daw niya ang pagsisiyasat sa mga kaso kahit hindi na siya ang head ng komite. Hinimok naman ni Bello na lumantad ang mga saksi at biktima ng sex for fly. Kung hindi umano komportable ang mga complainants na umarap sa DFA o DOLE, ay maaari raw silang lumapit o humingi ng proteksyon sa House of Representatives.
Tiniyak naman ni Bello na tututukan niya ang investigasyon ng DFA na sana raw ay matapos na sa linggong ito. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Dole Secretary Baldos binalaan ho yung mga opisyal na posibleng sangkot sa Sex for Fly scandal. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Binalaan ni Labor Secretary Rosalinda Baldos ang mga opisyal ng kanyang departamento, maging mga empleyado na hindi mangingimi patupad ng batas sakaling mapatunayang sangkot sa Sex for Fly. Ayon kay Secretary Baldos, sakaling mapatunayang may sangkot sa kanyang tanggapan, ay agad nila itong ipaghaharap ng reklamo. Sinabi pa ni Baldos na hindi nila kukonsintihin ang ganitong di makataong gawain, lalo na't ang isa sa kanilang pangunahing mandato ay protektahan ang karapatan at kapakanan ng ating mga kababayan sa ibayong dagat. Hinihikayat din ng kalihim ang iba pang biktima ng Sex for Fly na huwag mag-atubili magsumbong sa kanilang tanggapan at nangako na ito na sila ay protektahan. Una nang sinabi ng Dole na bumuo na sila ng investigating team na tututok sa nasabing Sex for Fly na pangunahan ni Attorney Lea Fortuna, katuwang sina Attorney Ofelia Almenario ng OWA at Attorney Rosemary Duques ng POEA. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Kasama nais po ni Paulong Noynoy Aquino na panagutin ng mga local government units na hindi makakasunod sa pagpapali sa mga informal settlers sa mga paligid ng estero sa bansa. Yan ay nihayag ni DPWH Secretary Rogelio Singson sa press briefing kahapon sa Malacanang, kaugnay sa paghahanda sa posibleng pagbaha ngayong tagulan sa Metro Manila. Una na kasing inamin ni Singson na mayroong local government units ang nakiusap sa nila na ihinto muna ang relokasyon sa mga informal settlers noon dahil sa halalan. Una na ring inamin ng kalihim na mayroong local government units ang nakiusap sa nila na wag na munang galawin ang mga squatters. We have started, no? May mga voluntary resettlements na. Now, however, hindi naman madali maglagay ng resettlement site. Maselan yan. May iba gusto in city, off city, out of city, in city, lahat na ng classic options gusto nila. Hindi naman homogeneous yan na aalisin mo, ililipat mo, dadalhin mo sa ibang lugar, no? So, there are ongoing programs and we have to follow, give notices to these communities. So, that responsibility is being undertaken by DILG Secretary Mar and may team siya kasamang DSWD, kasamang NHA. Plus, napaka-importante yung role ng LGU. No? We had wanted to do this, pero tatapating ko na kayo, may maraming nakiusap. Huwag naman sana bago mag-eleksyon. Baka ang ibuwelta na naman sa amin, magkakaroon na naman ng barangay election. Hindi na kami papayag. We will have to do something immediately. At ngayon tapos na ang eleksyon, sisimula na anya ng national government ang pagpapali sa mga informal settlers at tungkulin ng LGUs ang bantayan upang hindi na sila bumalik sa mga estero. Anya magkakaroon ng sanction sa mga LGUs na mabibigong ipatupad ito ang kautusan. Base sa binigay na datos ng MMDA, may 60,000 pamilya na informal settlers sa Metro Manila ang nakatira malapit po sa mga waterways at ang pinakamarami ay ang sa Quezon City na may mahigit sa 10,000 pamilya. Sa medyo may kaugnay na balita, ang pagpapatupad ng batas sa tamang pagtatapon ng basura. Ipinapaalala ng gobyerno sa mga local government unit. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Kukulitin ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang mga chief executives ng mga lungsod sa Metro Manila na dapat na ipatupad ang Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Nabatid kasi sa formal na pag-upo ng mga nanalong mayors ng mga lungsod sa Metro Manila ay magko-convene ang Metro Manila Council meeting upang pag-usapan ang iba't ibang issue sa mga lungsod. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, isang magandang pagkakataon ng Metro Manila Council meeting upang bigyan ng pansin ang waste reduction at ang mahigpit na pagpapatupad ng Republic Act No. 9003. Ito anya ay una nilang isasalang sa pulong ng mga mayor sa Metro Manila. Nabatid na sinabi na ni Tolentino na nang linisin nila ang mga estero sa Metro Manila ay nakakuha sila ng 344 na truck ng basura at may 55% pa ng mga estero sa Metro Manila ang hindi nila napapasok dahil na rin sa mga informal settlers.
kasama mo sa Palasyo ng Malacanang. Para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Philippine Air Force, mga kasama, naka-alerto sa pagbaha sa Southern Metro Manila. Kasama natin sa Balita Live, Joy Sandra. RMN Report! Binabantayan ngayon ng Philippine Air Force ang mga lungsod sa Southern Metro Manila na madalas sa bahain. Partikular dito ang Pasay, Taguig, Muntinlupa at Las Piñas. Ayon sa Philippine Air Force spokesman na Lieutenant Colonel Ernesto Ocol, nakahanda na ang kanilang rescue team na i-deploy sakaling magkaroon ng mga malawakang pagbaha sa Metro Manila. Ayon pa kay Ocol, maging ang kanilang 6x6 trucks ay nakahanda na rin. Kasama mo sa Philippine Air Force headquarters sa Villamora, Pasay City, Joyce Adra, Tatak RMN. Tumaso ang bilang ng mga pasyenteng na ospital ngayong tagulan dahil sa sakit ng dengue. Sa talahon ng Department of Health, umabot sa 42,207 ang mga nagka-dengue sa bansa habang 173 ang namatay mula Enero hanggang Hunyo 8. Ang kay Dr. Cherry Tagubaong ng East Avenue Medical Center na dadagdagan ang bilang ng mga nagpapatingin dahil sa dengue mula sa 1 o 2 sa isang araw, maabot na ito sa 5. Ngayong Hunyo, sa 50 pasyente, 2 bata na ang namatay sa East Avenue Medical Center dahil sa dengue. Paalala niya sa mga magulang, huwag baliwalain ng lagnat at tumatama ho lalo na sa mga bata. Mananatili pa rin sa mga Pinoy peacekeepers sa Golan Heights. Yan ang kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Kasunod na rin ang mga panawagan na i-full out na ng gobyerno ang nasa 341 na sundalo sa Golan Heights. Busod na rin na lumalalang iringan ng Syria at Israel. Ayon kay Del Rosario, manatili pa rin ang mga Pinoy peacekeepers sa lugar hanggang Agosto 3. Ngunit, posibleng tumagal pa ito kung hihilingin ng United Nations. Nabatid na ngayong taon lamang, umabot sa 25 Filipino peacekeepers ang kinidnap po ng mga Syrian rebels sa dalawang magkakahiwalay na insidente sa Golan Heights. Bagamat pinalaya rin at hindi naman sinaktan ng mga rebelde, nanatili pa rin hindi ligtas sa mga Pinoy peacekeepers sa nasabing bansa. Si Dr. Jose Rizal dapat tularan ng mga kabataan. Sama natin sa balita, may live si Grace Mariano. RMN Report! Hinikayat ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga kabataan, lalo na mga estudyante na gawing halimbawa at inspirasyon sa buhay nila ang pambansang bayani si Dr. Jose Rizal. Ang mensahe ni Marcos ay kasunod ng paggunita sa ika-152 kaarawan ni Rizal. Napabilib si Marcos na sa maikling panahon ng buhay ni Rizal, nakamit nito na maging isang licensed doctor, maging isang linguist na alam gumamit ng 22 lengguwahe, maging isang atleta, painter, sculptor at manunulata. Higit sa lahat, kapuri-puri para kay Marcos ang patriotism o pagiging tapat at pagmamahal ni Rizal sa kanyang lahi. Ito ay mainam na isabuhay ng lahat ng Pilipino upang taos sa puso ang maging pagkakaisa natin na kumilos ng sama-sama sa layuning mapabuti ang buhay ng bawat isa. Ang dagdag pa ng senador, karapat-dapat lamang ang paghanga na tinatanggap ni Rizal mula sa buong mundo. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo! RMN Nationwide Report! Kaso ng leptospirosis sa Iloilo umakyat na sa 36. Kasama natin sa Balita Live si Charm Gabileo ng RMN Iloilo. RMN Report! Umabot na sa 36 ang kaso ng leptospirosis kung saan isang binawian ng buhay sa lalawigan ng Iloilo ayon sa Provincial Health Office mula January 1 hanggang June 8 ngayong taon. Inabisuhan ng IPHO ang publiko na mag-ingat lalo pa ngayong tag-ulan dahil patuloy na tumataas ang kaso ng leptospirosis sa lalawigan. Napag-alaman ng isang guro ang namatay dahil sa nabanggit na sakit at mula sa bayan ng Haniway, Iloilo. Nangunguna naman sa may pinakamaraming kaso ng leptospirosis sa mga bayan ng Cabatuan, Dingle at Dumangas. Nagpaplano ngayong bumili ng karagdagang gamot ang Iloilo Provincial Health Office laban sa leptospirosis. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ang back-to-back number 1 sa Metro Iloilo. Charm Gabileo, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide! Binigyan lamang ho ng 3 araw ng COMELEC ang mga nais kumandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections para makapagay ng kanilang certificates of candidacy.
Batay ho sa calendar of activities ng COMELEC para sa barangay at SK elections, nakasaad na ang petsa para sa paghahain ng COC ay October 15 hanggang 17. October 18 naman hanggang October 26 ang petsa para sa campaign period ng mga kandidato. Ang election period naman ay magsisimula sa September 28 hanggang November 12. Sa panahon ng election period, iiral ang nationwide gun ban at appointment ban sa mga government offices. Ang voting hours naman ay mula 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa lahat ng polling precincts sa bansa. RMN News, panahon. Mga kasama, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Emong. Tuhuyin na matano ang bagyong Emong na yan. 570 kilometers, silaga-silangan ng Basco, Batanes. Taglay pa rin niya, lakas ng hangin na 75 kilometers kada oras at may pagbugsong 90 kilometro bawat oras. At ito'y kumikilos pahilaga sa bilis na 22 kilometro bawat oras. Pero isa pang low pressure area ang namataan po ngayon sa 450 kilometrong layo sa kanluran ng Ambulong, Tanawan, Batangas. Bagamat malayo pa ho yan, sa kalupaan umabot naman sa Central Luzon, Southern Luzon at Southern Tagalog at Metro Manila ang outer na makapalo na ulap nito na magdadala ho ng pag-ulan. RMN News, negosyo. Nagpatuloy ang paghina ng piso kontra dolyar nito mga nagdaang araw. Kahapon pumalo sa pinakamababang halaga ang piso simula noong Hunyo 6. Nagsara sa 43.33 pesos ang palitan ng piso kada dolyar, mas mahina ng 0.5% kumpara noong Martes. Kapatid o nabatid na sabay-sabay na bumaba ang halaga ng pera sa mga bansa sa Asia dahil sa pabago-bagong presyuhan pa rin sa pandaigdigang merkado. RMN News abroad. Sa Somalia, umabot sa 22 katao ang namatay, kabilang na yung 4 na dayuhan sa pag-atake ng isang suicide bomber sa compound ng United Nations. Agad namang inako ng militanteng grupo na Al-Shabaab na may kaugnayan sa Al-Qaeda ang nasabing pag-atake. Ayon kay Somali Prime Minister Abdi Farah Shiron Said, na ang nasabing pag-atake ay gawain ng mga taong duwag dahil sa pagtalikod o patalikod na hangbang. Pinuri naman ni Said ang mga otoridad sa mabilis na pagre-responde sa blast site. Mga kasama live pa rin mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Iyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon ay Webes na, June 20, 2013. Sa mga taga-Iligan, susunod na dyan, sila kasamang Ramil Imborong at Jesse Chris Kilabato. Sa RMN News Diretso, Balitang Iligan sa DXIC 711. Number 1. Panoorin nyo yung laging pagbabalita natin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, mga kasama, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa Serbisyo Publiko, Weng de la Peña, Buddy Obera. Ito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN, Radio Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News nationwide. Oras na brought to you by PhilHealth. Tatak, alas 7:18 ng umaga. Tatak RMN. Pabili! Mare, alam mo ba, ang pamilya ni Aling Bebang kasali raw sa National Household Targeting System ng DSWD. Ano yun? Ito yung talaan ng mga pinakamahihirap na pamilya na bibigyan ng PhilHealth coverage. Di ba mahirap din naman tayo tulad nila? Ba't di tayo kasali? Oo nga no. Upang matiyak na nasa talaan ng NHTS, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office o bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Hilig ng Pilipino ang kape, pero hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Hanapin ang kapeng may kalidad na gawang Pinoy. James 5-in-1 Coffee Mix. May ginseng, agaricus mushroom at reishi na okay sa inyong kalusugan. James 5-in-1 Coffee. Ito ang paborito ng bayan. Iba ka sa lahat, James. Iba ka talaga. Available in all leading groceries and supermarkets nationwide. Kapag tag-ulan, iba't ibang sakit uso na naman. Diarrhea, malaria, food poisoning, hypertension, skin disease, leptospirosis, arthritis, dehydration, at heart disease. Bigyang proteksyon ang katawan pati ang body organs. Ipatak ang RLC Mineral Drops sa bawat baso ng inyong inuming tubig o 10 to 15 drops sa bawat 1 litro ng malinis o pinakuluang tubig. RLC Mineral Drops. Available sa Mercury Drug, South Star Drug, Lanson Drug, Curamed Pharmacy, St. Joseph Pharmacy, Dagupan, Farmacia Fatima, Taft Avenue, Manila. Tapat ng PGH. Distributors welcome. Tumawag lamang sa 514-4597 at
Hilig ng Pilipino ang kape, pero hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Hanapin ang kapeng may kalidad na gawang Pinoy. James 5-in-1 Coffee Mix. May ginseng, agaricus mushroom, at reishi na okay sa inyong kalusugan. James 5-in-1 Coffee. Ito ang paborito ng bayan. Iba ka sa lahat, James. Iba ka talaga. Available in all leading groceries and supermarkets nationwide. Wastong nutrisyon, alamin, gawin, at palaganapin. Alagaan ang ating puso. Hinay-hinay lang sa pagkain ng maaalat, matataba, at matatamis na pagkain. Ang sobrang pagkain ng mga ito ay maaaring magdulot ng sakit sa puso at pagiging overweight. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Nanlalambot na ba si Mister pagdating ng bahay at wala nang gana para pansinin si Mrs. Bago matulog? Mag-Robust ka na, kaibigan. Taglay ang L-Arginine at Honey Goat Weed. Ang Robust ay nagpapasigla kay Mister para may lakas na lambingin ulit si Mrs. Para sa higit pang impormasyon, mag-text sa Robust Hotline 0909-3333-333. F-R-O-D-Y Fruity Pop ang bagay sa aming mga batang masaya. Fruity Pop, Fruity Pop ang lagi namin kasama. Fruity Pop, piso lang ang mga Pinoy. Fruity Pop ay sarap. Ang paboritong Fruity Pop ko, Fruity Rainbow Pop, Fruity Bubble Pop, Fruity Choco Pop. Kitang-kita ang saya, sobra-sobra ang sarap ng F-R-O-O-D-Y Fruity Pop. Fruity Pop natin to, Columbia Fruity Pop, gawa ng Columbia. Hey kids! Lalong mas colorful, lalong sobra-sobrang saya, lalong ang sarap-sarap magbalik eskwela kasi kasama nyo ang Fruity Pop. Kita-kita tayo sa school, kitang-kita ang saya with Fruity Pop. Dito malalaman ang mga dapat iwasan para hindi magkaproblema ang inyong kalusugan dahil ito ang programang aalalay sa pag-aalaga ng inyong pisikal at nag-iisang yaman, ang katawan. Kasama ang batikang broadcaster at writer pangkalusugan, Kuya Rudy Liwanag, Dr. Lee at si Nico Light. Alas 8:30 hanggang alas 9 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZXL Lunas Kalusugan. 558 DZXL